Las Cañas ay merong kaso perjury o pagsisinungaling under oath. At paano masasabi na isa pang sinungaling si Las Cañas? Noong nag-iimbestiga sila at nagsasalita si Las Cañas, hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko na kasama, may alam, o kapatid na DDS. Pero, kung maalala ninyo, noong 2022, nanalo akong vice presidente. Anong sabi ni Las Cañas? Kasali na yan si Inday Sara Duterte sa DDS. Sabi niya, mas matindi pa yan na dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita ninyo na ayaw nila na mayroong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice-presidente. Yan yung witness ni Trillanes. Nagtakot sila ba? Gusto yung katarantaduhan nila. Pero ba? Ngayon, kita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Bato-Bato, nandun din sa Senate investigation. Pero anong sinabi? Meron din. Kasi pala, it takes one to know one. So kung trillion yung nagpahin ng kaso, ang witness niya ay may trillion. Saan nagsimula ang complaint? Sino ang kita ni Sigunda? Sino ang sumunod? Ang mainstream media. Ano sabi nila? 30,000 din. Wala. Well, umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. Lahat na mga namatay DDS. Pero kung hinihin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000. At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. Kaduda-duda kayo, iba sinasabi, biktima. Dahil hindi masabi, totoo nga na sila ay biktima ng PJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nila kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni kasama ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso. Kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Sila. Ngayon, pero tanong sa jurisdiction, kung meron ka ba karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado at detainee dyan sa loob ng detention center? Tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan paano ba natin sasabihin na pwede natin iakyat itong kaso na ito at mag-trial tayo. Yes. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa non-statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Ni
tinatawag ko noon na interim release, eh hindi niya naman pala ibibigay sa mga akusado. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasihan ay Malungkes, chismis, Mga chismosa! galing sa mainstream media na kontra sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Meron tayo dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan. Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Maayos pa po ang Pilipinas! Hindi natin kailangan ang ICC. Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa ginagawa natin para sa bayan natin. Nakikialam sila sa governance ng ating bayan. Nakikialam sila dahil meron sila some sort of unang-una, agenda, at kailangan nila panindigan yung suporta na pera na ibibigay ng iba't ibang mga bansa para sa kanila. At meron silang ina-apply na global order para sa lahat. Nakikialam sila sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino para sa kanilang bayan o sa Pilipinas. Hindi, ma'am, kaya tayo nandito kasi gusto natin sabihin sa ICC. Bitawan nyo na yan. Huwag nyo kami pakialaman. Dahil bansa namin ito, kung ano yung gusto namin mangyari, kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon. Mga resign! Yes, ma'am. May pollution. Pinag-usapan na ng ICC. Kailangan namin ng kaso. Alam niyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC? Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hawak na pilit na pilit sila na hawakan yung kaso. Dahil nasabi ko, sino ba ang justice niyo? Isang tao na convicted na ng perjury at isang tao na sinabi may sayad talaga. Hindi lang pwedeng gawin yan sa isang Pilipino ba na gustong bumalik sa kanyang bansa. Pagkalan! Salamat si Ma'am, natagdamin namin. Ang gusto talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lagi niya sinasabi, 80 years old na ako, ilang taon na ang aliwan sa buhay ko. Gusto mo na umuwi para mamatay sa Pilipinas. Yan ang ulit-ulit na sinasabi niya. Kaya sinasabi ko rin sa kanya, na huwag ka muna mamatay dahil wala ka pa sa Pilipinas. Di ba, ma'am? Yes, ma'am. Parang hindi tayo pinakita. Ano ang dapat namin gawin?
Right now, let's listen to Mayor Baste Duterte. All right, a round of applause please for Mayor Baste Duterte. Si President Rodrigo Roa Duterte, padayon ta sa pagtinabangay para mapaulit nato sa atong nasod. Kung padayon kita sa pagyagyag sa mga inustisya na ginahimo sa kasamtangang administrasyon. Salamat kaayo, padayon ta ani tinuod na pagbago para sa natong tanan.